all-sufficient Mary, shining like the sun. A fortune I inherit by no work I have done. My righteousness I forfeit at my Savior's cross, where all sufficient merit did what I could not. In love He condescended, eternal now in time, a life without a blemish, the Maker made to die. The law could never save us, our lawlessness had won, until the pure and spotless Lamb had finally come. It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient merit now my own. I lay down my garments, any empty boast, good works now all corrupted by the sinful laws. I'm dressed in my Lord Jesus, a crimson robe made white. No more fear of judgment, His righteousness is mine. It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient merit now my own. It is done, it is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient merit now my own. Oh, His righteousness is mine. All sufficient Mary, firm in life and death, the joy of my salvation shall be my final breath. When I stand accepted before the throne of God, I'll gaze upon my Jesus and thank Him for the cross. Yes, I'll thank Him for the cross. It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient merit now my own. It is
Amen. Habang tayo po ay nakatayo, habang tayo nakaupo, tayo po ay tumayo. Nabubulol na ako. No, tayo po ay muli banggitin po natin, i-recite po natin ating pong confession of faith. Ating po ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Nabasahin po natin ito ng sabay-sabay ng may pagkaunawa po sa ating mga puso. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa Mateo, Book of Matthew, chapter 7. Beginning in verse 21 hanggang 23. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Konting verses lamang po ito. Basahin po natin ang Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Aking pong babasahin sa NIV version. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Tayo pipas naman din manalangin. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng iyong banal na salita at sa iyo namin itinataas, pinagkakatiwala ang pag-aaral nito, ang pagdinilay-nilay namin, Panginoon, sa iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga talatang ito at maisapamuhay namin ang bawat salita mo na aming natutunghayan. Muli, tanggapin mo ang aming mga papuri, pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na pong bawat isa. Ayan po, yung Matthew chapter 7, verse 21 to 23, binasa po natin. Ito na po yung almost, yung ending po ng Sermon on the Mount. From chapter 5 to chapter 7 po ng Matthew, 5, 6, 7, tatlong chapters po yan. Yan po yung Sermon on the Mount o yung tinatawag na Beatitude. Diyan po yung pinakamahabang sermon po ng ating Panginoong Jesucristo. No, baka sa atin, ang pinakamahabang sermon natin, mga more than 1 hour lamang. No, ito po ay mahaba po ito. No, mahaba po ito. Ito yung pinakamahabang sermon po ng ating pong Panginoong Jesucristo. At dito po no, sa last chapter po, sa chapter 7, beginning verse 21 to 23, ay may mga inilalatag po siyang mga paalala na mangyayari po sa susunod na panahon. At ito po ay siguradong mangyayari dahil ito po ay si Jesus mismo ang nagsasabi ng mga talata pong ito. At isa po nakakatakot po na pangyayari po itong talata pong ito. Basahin ko po muli sa Tagalog, sa verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, tumatawag kay Jesus, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa kanya, kay Jesus, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Lord, Lord, no, maraming
tatawag sa ating Panginoon. Sa panahon na yun, maraming tatawag. Kung kusuriin po natin, ito po ay may kinalaman po sa tinatawag nating salvation. May kinalaman po ito sa pagliligtas po ng ating Panginoong Diyos. There's something to do with our salvation. And it talks about salvation. Dito po, inilalahat po ng ating Panginoon Jesucristo kung sino yung ligtas at sino yung hindi ligtas. Kung susuriin po natin yung mga talata, parang lumalabas po dito na pwedeng mawala yung kaligtasan. Sabi ito, Lord, Lord. Ito yun. Dahil tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ang dami tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Oh Lord, Lord. Ang dami tumatawag, ang dami nananalangin, ang daming mga gumagawa ng mga magandang bagay patungkol sa Diyos. And to think, ito po isang warning po sa bawat sapusat na maunawaan natin. At sa pamagitan din po ng mga talatang ito na nagpapatunay na hindi kailanman pwedeng mawala ang kaligtasan. Ate pong iisa-isahin po yung mga talata po ito kung bakit hindi pwedeng mawala yung kaligtasan na kung babasahin natin parang tila bagang pwedeng mawala kasi mga religious people to mga nagsasalita ito na Lord, Lord. Panginoon, Panginoon. At sabi ko nga po kanina, ito po yung last part na po ng kanyang Sermon on the Mount. Ito yung huling parte na ng kanyang sermon o pangangaral o pagtuturo. At binibigyan po ng diin po yung mga bagay na ito na darating yung panahon, darating araw na mangyayari ang mga bagay na ito na dapat po nating paghandaan. Handa na po ba tayo sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? Handa po ba tayo kapag tayo humarap na sa ating Panginoong Diyos? At tignan po natin at naway maunawaan po natin na hindi ganito yung maging senaryo po natin. Pagdating po tinatawag na paghuhukom. Kasi sabi sa verse 22, sa araw ng paghuhukom. Judgment Day. Hindi po final destination. Ang final destination po yung kung saan na po tayo dadalhin ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo dadalhin sa kanyang piling, sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, o doon tayo dadalhin, doon sa impyerno. Yung tinatawag na final destination po natin. Sige po nanood ng Bloodlines. Parang alam ko, no? Napanood ko lang po sa sa Netflix ba yun? Hindi, sa may Flixer lang. Doon wala pang panood ng sine. Final destination. Meron tayong mga tinatawag na final destination po. Either sa kaharian ng langit or sa impyerno. Dalawa lang po. Walang or. Walang purgatorio. Wala po sabi ng ating Panginoon Jesucristo na kapag ikaw ay namatay, diyan ka muna sa purgatorio. Antay ka muna dyan habang may nananalangin sa'yo na ikaw ay umakyat sa langit. Wala po nga purgatorio. Dalawa lamang po. Heaven or hell. Sa piling ng ating Panginoong Diyos o sa piling ng naglalagablab na apoy at asupre. Ngayon tingnan po natin, ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo patungkol po sa pagdating ng paghuhukom. Pagdating ng panahon na tayo lahat ay haharap sa ating Panginoong Diyos. Wala pong maiiwan sa atin, kundi lahat po tayo haharap kay Lord. Kayo, ako, tayong lahat ng tao ay haharap po sa ating Panginoong Diyos. Sa kanyang hukuman, wala pong exempted dito, wala pong ano po rito, pabor-pabor, wala po rito padrino. Lahat po tayo ay magsusulit po sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. At dito po isa sa mga warning po ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari sa hinaharap, mangyayari po sa susunod na panahon, sa susunod na araw, ang mga bagay po na ito. Ito ay ipinapauna na po sa atin. Binibigyan na po tayo ng babala sa mangyayari po sa hinaharap. Ngayon, tingnan po sabi sa verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay ligtas. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kalangitan. Hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord, ay relihiyoso o makakaabot sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Ito yung tinatawag na self-deception. Ang ating pong title sa umaga po ito may pamagat pong
faithful or faithful? Faithful or faithful? No, tingnan natin kung saan po diyan kabilang itong mga tumatawag na to. At tayo din po, no? Tingnan natin kung saan tayo kabilang po diyan. Ito tinatawag na self-deception. Dinadaya nila dinadaya na kailang mga sarili. Those address Him as Lord. Tama po yung kanilang pagtawag sa ating Panginoong Hesukristo as Lord, but not as Savior. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung Lord and Savior or Savior and Lord patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng tanggapin mo lang si Jesus bilang tagapagligtas lamang at hindi Panginoon. At hindi rin pwedeng tanggapin mo lang si Jesus bilang yung Lord at hindi tagapagligtas or Savior. Hindi po pwedeng paghiwalayin po yun. But these people address Him as Lord. Kaya sabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa Kanya o sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Very, very religious ang mga taong ito. Sila yung mga tinatawag na professing Christian. Sa mga bibig lang po nila lumalabas ang mga katagang ito. Sa bibig lang po nila, maririnig ang mga bagay na ito at hindi sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Wala pong application. Professing Christian. I'm sure marami nakaka-encounter nito sa atin. Ay, Kristiyano din ako. Ay, totoo. Christian ka din. Alam ba sis o bro, born again din ako. Mag-iingat po tayo doon sa mga self-proclaim na sila ay mga Kristiyano. Actually, hindi mo dapat sabihin na ikaw ay Kristiyano. Dapat makita po yan sa mga gawa po natin na tayo ay Kristiyano. Unless tanungin ka kung ikaw ay Kristiyano. Pero ikaw ay magbo-volunteer na sabihin mo na ikaw ay Kristiyano, no. Ipakita po natin na tayo ay Kristiyano, na tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang much better. But yung professing Christian na tinutukoy dito ay yung mga lumalabas lang sa kailang mga bibig, yung mga religious things. Pero hindi po nakikita sa kailang mga pang-araw-araw na gawa, hindi po nila isinasagawa yung kailang mga sinasabi. O nila isinasagawa yung kailang mga naririnig na pag-aaralan patungkol po sa ating Panginoong Diyos. Kaya mag-iingat po tayo. Isang paalala po to ng ating Panginoon Hesukristo na mag-ingat po tayo sa gaytong mga tao. Ito yung mga tinatawag na mga nagaanyong tupa, no? Nagdadamit na tupa, pero yung loob pala niya ay asong lobo. Wolves. Mag-ingat po tayo. Ito yung mga tinatawag self-deception. Ang alam na sa sarili nila, sila ay ligtas. Sila ay mga mananampalataya, pero ang katotohanan ay hindi. Ito yung tinatawag ng self-deception, tinatawag na deception of religious activity. Narinig niyo po yung tinatawag na religious opium? Kita niyo po yung ano yung insekto na gustong-gusto sa liwanag? Yung kapag umuulan ay naglipana po niya at pupunta doon sa mga ilaw po natin. Kaya sa umaga, pag tingin po natin, harapan natin, napakadami mga insekto sa ibaba. Yung mga gamo-gamo. Gustong-gusto po nila sa liwanag. Diba? Napakaganda. Kung sa atin bilang mga Kristiyano, gustong-gusto talaga natin sa liwanag, gustong-gusto natin talaga sa ating Panginoong Diyos. Sila po ay mga insekto na gustong-gusto sa liwanag, pero hindi po sila yung liwanag. Yung mga Kristiyano, gustong-gusto natin sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos, dahil siya yung light na tinatawag, pero hindi tayo yung liwanag. Yung tinatawag na religious opium. At ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na mag-ingat po tayo. This deception of religious activity. More on activities. More on mga man-made activities na wala namang kapakinabangan sa ating mga pananampalataya o hindi naman nakakapagpadagdag o increase ng ating faith. Kaya mag-iingat din po tayo dyan na activity-driven ang isang iglesia. Ito po'y dapat na driven by the Word of God. Driven by yung activity natin ay naayon sa salita po ng ating Panginoon Diyos, hindi po yung activity lamang po ng mga tao. Kailangan magkaroon tayo maraming activities kasi yun ang hinahinahat ng mga tao ngayon, lalo ng mga kabataan.
No, maggawa tayo ng maraming mga activities para mas mahikayat natin ang lahat ng mga tao dito sa kapaligiran. Hindi pa ba sapat yung salita ng Diyos na may pangaral upang mahikayat natin yung mga tao sa paligid po natin? At kailangan pa natin gumawa ng napakaraming activities para maengganyo sila. Hindi po natin kailangan gawin yung mga karnal na bagay, no, to attract carnal. Ang kailangan pating gawin ay ipangaral yung salita po ng ating Panginoong Diyos, matapat na may ipangaral yung salita ng Diyos. No, that's it. No more, no less. No, hindi po yung activity ang magliligtas po sa atin, kundi katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos ang magliligtas po sa atin. No, hindi po yung mga activity or activities yung mga ginagawa po natin. At nawa kung ano man activity na meron po tayo, nawa yan po ay nakasentro po sa salita ng ating Panginoong Diyos. At hindi natin dinadaya ang ating mga sarili, hindi natin nadadaya ang sino man. No, ito yung self-deception po nitong mga taong ito na hindi lahat tumatawag kay Jesus na Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Ito yung mga taong tama yung pag-a-address sa ating Panginoon Jesucristo as Lord, as Panginoon nila, but not as their Savior. Ito yung mga professing Christian. Ito yung more on religious activities. Ito yung dinadaya nila kaya mga sarili na tumatawag lamang sa ating Panginoon to gain, personal gain. No, hindi po ito para sa kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Para sa kanilang mga personal gain na tinatawag. Para matanyag, para mas lalong dumami ang miyembro ng isang iglesia, para mas lumaki. No? Lumaki ang iglesia. Lumaki ang building ng iglesia. Lumaki ang tithes and offering ng iglesia. Kailangan natin gumawa ng maraming mga bagay. Maraming gimmick na tinatawag. At pangalawa po sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi kay Jesus, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan inangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? No? Ito yung mga declaration na ng mga taong walang tamang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Sila yung mga taong tumatawag sa ating Panginoong Diyos na kung susuriin natin para sila yung mga tunay na mananampalataya. But they are not. Wala silang tamang pananampalataya. Ang pananampalataya, meron po sila yung tinatawag na dead faith. Lahat po tayo ay may pinaniniwalaan. Naniniwala po tayo lahat that Jesus is God. That Jesus is the Messiah. That Jesus is our Lord and Savior. We believe that. Lahat tayo naniniwala po dyan. And even the devil, nanginginig pa nga po sila. Samantalang tayo, parang normal lang. And even the devil believed that Jesus is the Messiah. He is the Savior. He is Lord. Pero sabi po dito ng darating ang araw, isang pagkakataon, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi, many. Ibig sabihin, praise God at hindi po lahat. Mayroon po talagang in-spare ang ating Panginoong Diyos. Kasi sa verse 22, hindi lahat ang tumatawag. At sa verse 22, marami ang magsasabi. Marami. Mas marami ang mapapahamak kaysa sa ililigtas po ng ating Panginoong Diyos. Marami ang magsasabi sa akin kay Jesus, Panginoon, hindi po sa inyong pangalan nangaral kami. It looks good. It looks religious. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. On that one fearful day, on that day, judgment day, many will say to me, did we prophesy in your name? Di ba kami nangaral? Lord, nangaral kami sa iyong pangalan In your name, sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Kristo. Sabi dito, nangaral kami. And even pastor. Baka sabihin nyo, exempted ako rito. Sabi dito, hindi po ba sa iyong pangalan, nangaral? Siyempre nangangaral. Kami mga nangangaral. Kayo nangangaral din kayo, pero kami ang nangangaral. And even pastors, wala po exempted po dito. Hindi po porkes na yung pastor ka, o ikaw ay reverend, ikaw ay may doctoral, o ikaw ay bishop, o ikaw ay cardinal, o ikaw ay pope. Wala exempted po rito. Sabi po to, hindi po ba sa iyong pangalan, nangaral kami? Nangangaral din po ako. At nangangaral din po kayo. Hindi po tayo exempted po dito. Sa araw ng paghuhukom, pagharap po natin sa ating Panginoon Jesucristo,
kapag tayo po ay kanyang lilitisin na sa kanya pong hukuman, marami ang magsasabi po niyan. Hindi ba't kami nangaral sa iyong pangalan? Hindi ba pwede maging pasas na to upang kami papasukin sa kaharian ng langit? Lord, papasukin mo kami kasi, di ba? Marami kaming na-convert. Marami kaming pinatanggap. Marami kaming pinasunod sa prayer. Marami kami inatin ng mga evangelistic night. Nangaral kami sa kanto, nangaral kami sa plaza. Nangaral kami sa iglesia. Hindi ba pwedeng passes na to, Lord? Kasi ginagawa naman namin to sa iyong pangalan. Parang saved person na nagsasalita po dito. Parang sila yung mga ligtas kasi sila yung mga nangangaral. Ito yung pagpapatotoo na hindi lahat ng mga nangangaral ay ligtas. Hindi lahat ng mga nagsasabi dyan na, Lord, Lord, ay ligtas. At isa po example dito na sabi ni Jesus na may mga taong na nangangaral sa kanyang pangalan, ginagamit na kanyang pangalan para sa kanyang for personal benefit. Makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus. Makapangyarihan po ang pangalan ni Kristo. Makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At nagte-take advantage po ang kaaway. Nagte-take advantage po ang ibang mga tao to use the name of our God in vain. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa walang kabuluhang bagay. At isa na rin po ito. Hindi porke nangangaral ka, but the question is, tama ba yung pangangaral na ipinapangaral? Paano mo masasabing tamang pangangaral ng isang nangangaral kung hindi mo naman alam ang tama sa mali? Dapat malaman mo muna kung yung tama para malaman mo kung mali. Paano malalaman ang bag na dala-dala mo, binili mo ay tunay? At yung dala ni kapatid ay peke. Pero same bag lang po kayo. Identical yung bag. Kailangan malaman mo kung yung genuine o yung original para makita mo yung counterfeit o yung OEM. May sapatos, may OEM, ang dami. May OEM, may Class A, ano pa? Class ABC, may UA pa na tinatawag. UA. Ano ba? Ano meaning UA? may over, hindi, sa damit yata over, no? Sa sapatos may OEM, UA, Class A, ABC. Kaya minsan pag tumitingin ng sapatos, ang chat ko agad sa seller, genuine or OEM. Isasagot ng seller, iba. Wala doon sa tanong mo. Ibig sabihin nun, counterfeit yun. Paano mo malalaman na tama ang ipinapangaral kung hindi mo naman alam kung anong katotohanan? Kaya dapat malaman muna po natin ang katotohanan bago natin sabihin na, ay mali yan. Kailangan maibangga po natin dito po sa Bibliang hawak po natin. Dito po natin ibangga ang pangangaral kung nandito ba. Kung totoo ba ang sinasabi ng mga ngaral na yan. Kaya lagi ako nagpapaalala sa inyo na maging ang social media ay flooded by theologians. Flooded by sermons. Kasuriin po natin kung ano yung tama po sa social media kasi ang dami po talagang mali, binabuluktot po yung katotohanan. Yung isa po yung sinasabi po dito na nangaral kami. Marami sila. No, hindi lang po ito mag-isa. Kasi marami palang kasama yung pastor. Kasama yung leaders. Kasama yung kongregasyon. No? Kaya, suriin po natin yung ipinapangaral po sa atin o naririnig po natin. Kaya nga po, challenge ko po sa inyo. Magbuklat po tayo ng Biblia. Hindi po ako dito nagsasalita lamang ng mga verses or nagbibigay ng mensahe. Tignan nyo rin po sa Biblia ang hawak ninyo kasi baka mamaya mali na yung tinuturo ko dito. No, false teacher na po ang dating ko noon. False teacher na po ang labas po natin. O false church na po ang labas po natin noon. No, kaya may Biblia po kayong hawak at may mga verses po tayong inaano. Tignan po natin kung talaga pong, yun po talaga sinasabi ng Biblia. At kung meron tayong Santong Espiritu, siya po yung magpapaunawa po sa atin. No? Prophesy in your name. Nanumbat pa, di ba? Lord, di ba't nangaral kami sa iyong pangalan? No, nagiguilt trip. Ang tawag dito, no? Nagiguilt trip. No, di ba, Lord, sa inyong pangalan, nangaral kami? Hindi lang po yan. Nagpalayas pa ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Cast out demons in your name. Ito yung mga common term na deliverance. No, ang gandang pakinggan. No, nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. It looks like they are saved. Kasi gumagawa sila ng mga ganda sa pangalan ni Jesus.
Maging ang demonyo ay napapalaya sila sa pangalan ni Jesus. Tandaan po natin, maging si Judas Iscariote ay nagpapalayas din po ng demonyo. Nagpapagaling din po si Judas. Si Judas Iscariote po kasama po siya sa alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po siya tunay. No? Hindi po siya tunay na sumusunod po talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod po siya kasi meron po siyang personal gain. Siya po ay treasurer. Siya po ay may hawak ng kaperahan ng kailangang samahan. Meron po siya mga personal gain na tinatawag. Pati, demonyo po ay nagka-cast out din po siya. Kasama po siya sa nangangaral. Kasama rin po siya sa nagpapagaling. Kasama rin po siya sa mga nagpapalaya sa mga demonyo. Pero hindi po siya ligtas. Hindi po siya tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama lang po siya para gawin niya yung kanyang tungkulin. No, na ipagkanulo si Jesus. No? Siya po ay doomed for destruction. And do many mighty works in your name. Marami pang mga kababalaghan, marami pang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, nagagawa nila ito sa pangalan ni Jesus. Di ba, Lord? Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Hindi ba pwede maging passes na ito para kami papasukin mo sa iyong kaharian? Ito mga ginagawa namin, mga gandang bagay na ginagawa namin, hindi ba ito pwedeng pag-usapan na lang natin? Ito na yung aming passes. Dahil, nangaral naman kami, di ba? Nakita namin ng mga tao na nagpalayas kami ng demonyo, gumaling ang mga tao. Gumawa kami ng iba pang mga himala sa iyong pangalan. Ang gandang pakinggan, ang gandang tignan. Pero yung mga tao pong ito, gumagawa ito, sila po ay mga hindi tunay na mananampalataya. Hindi po sila tunay na tagasunod o sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sila tunay na alagad ni Kristo. Hindi po sila tunay na mananampalataya. No, ito nga mapagpaimbabaw ng mga tao. Ginagawa lamang po nila ito, hindi po para to advance the kingdom of God. Ginagawa po nila ito para sa kanilang sariling kapakanan. Meron po silang mga ibang motibo behind sa mga ginagawa pong ito. Sila'y matanyag, sila'y maitaas, sila'y mapapurihan. Yan ang gustong-gusto po natin. Tayong naitataas. May bigay sa kailang glory, yung praises and glory na dapat sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung problema natin. Kapag kami nagagawa tayong mga gandang bagay, yung credit, inaakin na po natin. No? Kahit sa mga simple recognition. Hindi po sa atin yan. Hindi po natin magagawa o mangyayari sa atin yan kundi po yung pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung credit yan ay para sa ating Panginoong Diyos, hindi po para sa atin. Pero sa atin po, kinukuha natin mga credit. Kasi dahil magaling ako, dahil matalino ako, kaya nakuha ko itong mga awards, itong mga merit. But in reality, yan ay galing sa Diyos. Lahat ng meron tayo, lahat ng meron na anuman meron tayo, katalinuhan, karunungan, o anumang mga bagay na meron tayo, yan po ay galing sa Diyos. Ito yung enemy's declaration, ito kayong dinedeclare. No, kaya mag-iingat po kayo sa mga nagde-declare, ha? Mga nagde-decree. Baka hindi na po para sa Diyos yan. Baka yan is sa diablo na o sa demonyo na. Maging ang mga taong ito na binabanggit po ng ating Panginoon Jesucristo sa araw ng paghuhukom, marami. Marami. Hindi po ilan lamang, kundi marami. Mas marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. And it's the enemy's declaration. And doing good works cannot save you or cannot save us. Ito yung dead faith pa rin na tinatawag. Hindi po tunay yung kailang pananampalataya. Patay ang kailang pananampalataya. Meron po sa pananampalataya, pero ito po ay patay. Hindi po ito galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya patay. Hindi po siya na-quicken. Hindi nabubuhay. And dead faith cannot save us. And doing good works cannot save us also. Ano po yung hatol po ng ating Panginoon Jesucristo? Ano po yung kanyang response? This Christ response. This Christ direction. Ang sabi ni Jesus,
Then, yung kanyang conclusion, dito po sa talatang pong ito, then, I will tell them plainly, this Christ's direction, I never knew you. No, hindi ko kayo kilala. Or hindi kita kilala. Napakabigat po, no? Napakabigat po nung salita pong ito, I never knew you. Kung ganito yung maririnig natin, pagharap natin sa ating Panginoon Jesucristo, ang tawag ito, no, daig pa natin ang pinagsakluban ng langit at lupa. Yung sabihin sa iyo ng ating Panginoong Diyos, I never knew you, hindi kita kilala. Bagamat ako'y gumagawa ng mga mabubuting bagay, ako'y nangangaral, ako'y nagpapalayas ng diablo, demonyo, gumagawa ng mga himala. Pero sabi ni Jesus sa atin, I never knew you, hindi kita kilala. Dahil kilala ni Jesus ang kanyang tupa. Christ knew his sheep. He called them and they hear and follow him. No, sabi po sa kay John, sa book of John. Sabi sa John chapter 10 verse 27 to 28, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. John chapter 10 verse 27 to 28. Ito yung mga tupang ito na dumidinig sa tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, and I know them. Kilala ko sila. Kilala ko itong tupa kong ito. Kilala ko itong tupang ito, no, nagre-represent sa tunay na mananampalataya. And they follow me. Kilala ko mga tupang ito yung mga tupang sumusunod sa akin. Hindi kagaya ng mga taong ito na hindi ko kilala, hindi sila sumusunod sa akin. Anong kanyang reward sa verse 28? And I give unto them eternal life. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Itong mga tupang ito na kilala ni Jesus, ito yung kanyang tunay na tupa. Ito yung mga may tunay na pananampalataya, may tinatawag na saving faith. Hindi po dead faith na unang binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo. Merong saving faith na tinatawag. I never knew you. Ito may tinatawag na dead faith. Hindi kilala ni Kristo itong mga taong ito na gumawa ng mga himala, gumawa ng maraming bagay, ng mga gandang bagay. Pero yung mga bagay na ginawa po ilan, hindi kayang magligtas po sa kanila. Itong saving faith na galing sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung kanyang pinagkaloob po sa kanyang tupa. Kaya kilala niya kung sino yung pinagkalooban niya ng saving faith. Ito yung mga tupa na kanyang pinili. Sabi niya, He called them and they hear and follow Him. My sheep hear my voice. Naririnig, tumutugon, itong mga tupang ito na pinagkalooban ko ng saving faith. And I know them and they follow me. Ang difference po, itong dead faith, hindi po sila sumusunod dito sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi dito ni Jesus, kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kapag hindi ka pala sumusunod, no, doon sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos o sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, no, dead faith pala po yun. Yung faith na meron ka. Meron ka pananampalataya pero dead. Hindi buhay. Patay. Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Pero kung sinusunod mo, no, yung kalooban ng Diyos Ama, sabi po ni Jesus dito, and I give unto them eternal life. Sila yung mga pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak. Saving faith. Ito yung pananampalataya na nakakapagligtas o nagliligtas. Dead na rin yung aking mic. No? I never knew you. Hindi ko kayo kilala.
Kapag may kumakatok po sa inyong tahanan at gustong pumasok at di nyo kilala, napapasukin niyo po ba? Of course, hindi po talaga. Hindi kita papasukin, hindi kita kilala. I never knew you. Pero kung kilala po natin, lalo na kapag kakamag-anak natin, anak natin, no, hindi pa kumakatok, pinapapasok na po natin. Christ knew his sheep. He called them and they hear and follow him. This Christ direction. Hindi niya kilala itong mga taong ito na nagpapanggap na mga Kristiyano, itong mga tao na nagpapanggap na mga anak natin na kumakatok sa atin, gusto nila makapasok upang sila po ay makagawa ng hindi maganda. At pangalo sabi po ito, sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, and then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me. No? Command them to depart. Lumayo kayo. No? Umalis kayo. Depart from me. Tandaan po natin, those whom the Father gave me, sabi ni Jesus, I will not forsake. Yung mga ibinigay po ng Diyos Ama kay Jesucristo na mga mananampalataya o sasampalataya sa Kanya, hindi ito ipagtatabuyan. Kundi iingatan po ng ating Panginoon Jesucristo itong mga taong ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos Ama. But sabi po dito ni Jesus, isang paalala at isang babala, away from me. Depart from me or command them to depart. Lumayo kayo sa akin. Dahil hindi ko kayo tupal, lumayo kayo sa akin. Dahil hindi kayo tunay na mananampalataya, lumayo kayo sa akin. At pangatlo po, you. Ano po ito? Plural. Kayo. Kayong mga evil doers or workers of lawlessness. No, sino po ba itong mga workers of lawlessness? No, who are these workers of lawlessness? Workers of lawlessness, those who do not know Christ are called workers of lawlessness. Those who do not know Christ. Ito yung mga taong walang tamang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga taong walang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At pinapatunayan po yan ni Kristo sa unang mga talata. Hindi lahat ng nagsasabi na Panginoon, Panginoon, para napaka-religious, para napakabait. Sila yung mga tinatawag na mga lawlessness, workers of lawlessness dahil hindi nila ginagawa yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nawa hindi po tayong mapabilang dito sa mga gumagawa ng mga kasalanan nito. Sa Tagalog po, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito yung patuloy na gumagawa ng kasamaan, sila po yung mga taong hindi ligtas. At hindi po sila ligtas dahil sa kailang mga ginagawa nga kasamaan. No, ito po yung mga bagay po na tugon po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga taong tumatawag sa Kanya na walang tamang pagkakakilanlan kay Kristo, ito yung maririnig sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. At kabaliktaran naman po yan sa mga tunay na mananampalataya at pagdating ng paghuhukom, pagdating ng panahon, i-welcome naman po ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung mga tunay na mananampalataya. Yung tinatawag niyang kanyang tupa. Ano sasabihin ni Jesus sa kanyang mga tunay na tupa? Well done, my good and faithful servant. Nawa, yun po yung marinig po natin. No? Dahil po sa tunay na pananampalataya, dahil sa saving faith na pinagkaloob po sa atin, nawa yun ang marinig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Well done, my good and faithful servant. Welcome. No, welcome sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito nga mga bagay na ito na sasabihin ni Jesus na I never knew you. Away from me, you evildoers.
No, kaya yun po yung pagkakaiba po ng dead faith sa saving faith. Yung dead faith, gumagawa ka ng mga bagay na hindi naman po nalulugod ang ating Panginoong Diyos. Yung saving faith, yung mga ginagawang bagay naman, yun naman yung kalugod-lugod naman sa ating Panginoong Diyos. Dahil ginagawa mo at tinutupad mo yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Anong kulang daw po dito? Saving faith. Saving faith that saves. Hindi po yung dead faith that cannot save. At nawa, yung faith na mayroon po tayo sa ating Panginoon Kristo, no, yun po yung pananampalataya na magliligtas po sa atin, na nagmumula din po sa ating Panginoong Diyos. Paano natin makukuha po yan? Paano po natin makakamtan po yung saving faith po na yan? Kung tinutupad po natin ang kalooban ng Diyos Ama. Kung tinutupad po natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Paano natin matutupad? Paano natin malalaman na natutupad po natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Kaya nga po meron po tayong Biblia. Nandito na po yung manual for life po natin. Meron po tayong Biblia na sinusunod kung paano po tayo dapat tumalima sa salita po niya. Paano po tayo tumalima sa kanyang mga ipinapagawa po sa bawat po sa atin. No? At sa ating po pagtatapos, saving faith must shown through knowing Christ. Must shown through knowing Christ, His nature and His attributes. Makita po sa atin na makilala natin si Kristo, yung kanyang katangian, yung kanyang kalikasan, yung patungkol sa kanya. Nawa, yan ay makita at makita po natin. Malaman. And saving faith shown through obedience. Hindi na po basta pagsunod. To the will of God. Hindi na po basta sumusunod. Kapag ikaw yung meron tinatawag na dead obedience. Yung sumusunod ka doon sa bulag. Ang kahantungan mo, kapahamakan pa rin. No? Saving faith must shown through obedience to the will of God. Hindi po basta ikaw yung sumusunod, ay okay na. Ang pagsunod pa rin po ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ano itong to the will of God? Believing in Jesus Christ. Manampalataya kay Jesucristo. Yan po yung kalooban ng Diyos Ama. And saving faith must shown through right understanding and right application of the word of truth. Right theology equals right application. At lahat ng pong iyan ay makikita po natin dito po sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon Diyos na hindi nagkakamali. Ulitin ko po, saving faith must shown through right understanding and right application of the word of truth. Kung ano po yung sinasabi ng Biblia, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun po yung gawin po natin. At meron tayong dapat na tamang pagkakaunawa, tamang pagkakaintindi, upang tama din po ang ating pamumuhay, which is according to the Word of God. Faithful or faithful? Tayo po pasamadaling manalangin. Let us pray. Pinupuri ka namin, patuloy na pinapasalamatan, Panginoong Diyos. Dahil biniyaan mo kami ng pananampalataya. Pananampalataya na nagliligtas. Salamat, Panginoon. Dahil sa pananampalatayang ito kami ay iyong inililigtas at patuloy na inililigtas sa tiyak na kapahamakan. Patuloy kaming dumadalangin na pag-ingatan nga namin, Panginoon, ang pananampalatayang ito. Patuloy namin pagyamanin maging sa iyo hanggang sa iyo muling pagparito, hanggang sa iyo muling pagbabalik.
Madatnan mo kami, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Patuloy kaming gumagawa sa iyong ubasan. Kaya patuloy mo ipaunawa sa bawat sa amin, Panginoon, ang tunay na pananampalataya na nagliligtas. Maunawaan namin ito, Panginoon, upang maisapamuhay namin, Panginoon, ang buhay na dapat naming isapamuhay sa araw-araw, na naaayon sa iyong banal na salita. Hindi namin kayang arukin, Panginoon, ang mga salitang ito. Kung hindi mo ito ipapaunawa sa bawat sa amin, na hindi kami kayang iligtas ng aming mga mabubuting gawa. Hindi kami kayang iligtas kung ano man ang mga gawain sa loob ng iglesia. Hindi kami kayang iligtas kahit kami man ay magpalayas ng mga dyablo. Hindi kami kayang iligtas ng ano pa mga bagay. Kundi sa pamamagitan lamang ng iyong habag at biyaya. Ang iyong dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo ang nagligtas sa bawat sa amin. Nagligtas sa aming mga kasalanan at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Nawa maunawaan namin, Panginoon, na ang kaligtasang ito ay hindi nagmumula sa amin, kundi ito ay nagmumula lamang sa iyo. At wala kaming kabahagi or any participation sa kaligtasang ito. Katulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin matanggap sa aming mga puso ng kaligtasan ay ikaw lamang ang may gawa. At ito'y ipinagkakaloob mo sa kung sino ang gusto mong pagkalooban. Kaya nawa kami ay patuloy na lumuhod sa iyo. Namithiin namin, Panginoon, na matanggap namin ang kaligtasang ito na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi ka namin tanggapin bilang Panginoon lamang, kundi tagapagligtas ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na ito. Nagawin namin ang lahat ng mga bagay para sa iyo. At patuloy mo kahabagan kami, Panginoon. At iligtas kami, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Ikaw ang nakakabatid. Alam mo, Panginoon, kung sino sa lugar na ito, Panginoon, ang wala pang tamang pagkakilala sa iyo. Alam mo, Panginoon, kung sino sa amin dito ang hindi pa ligtas. Lord, kahabagan mo, Panginoon, ang bawat isa. Maging ang salita mo sa oras na ito ay maging daan upang sila nga, Panginoon, ay patuloy na makakilala sa iyo. Abutin mo nawa sila, Panginoon, ng iyong habag at biyaya. Na patuloy na makita ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan, at iligtas, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Kaya aming dalangin ay magligtas ka, Panginoon, sa oras na ito. Iligtas mo ang iyong tupa. Iligtas mo, Panginoon, ang mga tao na nais na maglingkod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa biyaya at habag na patuloy naming nararanasan. Patuloy namin pinagkakatiwala pa sa iyo, Panginoon, ang iba pang mga gawain sa mga oras na ito. Na ikaw pa rin, Panginoon, ang maitaas namin sa lahat ng mga gawain sa iglesyang ito. At patuloy mga katagpuin, Panginoon, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak. Patuloy mo ingatan, Panginoon, ng bawat isa
sa aming pang-araw-araw na activities. Sa ko itinataas ang buhay, ang pag-iingat, at maging ang ikinabubuhay ng iyong mga anak. Patuloy pang pagkakatagpuin, Panginoon, ano man ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. At ingatan nga kami, Panginoon, sa susunod na darating na linggo, na ang iyong gabay at patnubay ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. At salamat, Panginoon, sa iyong salita. Kung kami man ay nasasaktan, we thank you, Lord. Dahil hindi pa kalyo ang aming mga puso, nakakaramdam pa kami ng sakit. Nawa ang sakit na ito ay patuloy mong gamitin upang magligtas sa bawat isa na wala pang tamang pagkakinlanlan sa iyo. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang salitang ito, Panginoon, ang salita mo na aming napagnilayan. Ito nawa ay patuloy na kumilos sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at patuloy na kumilos sa aming mga buhay na ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw ang Diyos na may akda ng kaligtasan at walang makakaparoon sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ikaw lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy namin itong panghahawakan, patuloy namin itong yayakapin, maging mga pangako mo sa bawat sa amin. Muli, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, ang buhay, ang kaligtasan, ang pag-iingat, maging ang kabuhayan ng iyong mga anak. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoong Diyos na buhay, sa katapatan at kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming natunghayan, na pagnilayan. Salamat sa presensya ng bawat isa na idinako mo rito upang kami nga, Panginoon, ay patuloy na magpalakasan sa iyong mga salita. At maging ang mensahe mo nga, Panginoon, sa oras na ito, nawa ito nga ay patuloy na kumatagpo sa puso ng bawat isa. Makasumpong kami ng kaligtasan na nagbumula sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. At patuloy nga namin i-treasure, Panginoon, ang mga salitang ito sa aming mga puso. At patuloy na panghawakan ng iyong mga pangako sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord, sa kadakilaan at katapatan mo sa buhay ng bawat isa. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.